Barangay 600 Zone 59 sa Santa Mesa, Manila, hindi rin nakaligtas sa pinsalang dulot ng bagyong Karina at Habagat. Narito ang aking report. Sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat nito lang kamakailan sa malaking bahagi ng bansa na nag-iwan ng pinsala sa iba't ibang lugar, kabi-kabilang basura at mga kagamitang nasira ang iniwan nito sa mga kalsada at mga kabahayan. Hindi rin nakaligtas dito ang Barangay 600 Zone 59 sa Santa Mesa, Manila. Kaya naman agad na tumugon dito ang kanilang punong barangay na si Kapitan Francisco Penilla katuwang ang kanyang mga opisyal upang linisin ang mga naiwang pinsala ng kalamidad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Nagbigay din ng kanilang barangay ng mga kinakailangang tulong kung saan ginamit nila ang calamity funds ng barangay, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito, nakapamahagi rin sila ng mga food packs sa mga biktima ng nagdaang kalamidad, katuwang ang iba't ibang non-government organization at ni Congressman Benny Abante. Nakakalungkot man at lahat naman halos tinamaan, no? Halos sa ating lugar at kami po ay almost 60% of our constituents o mga residents na ay tinamaan po nito at some of them hanggang liig and then iba naman ay nasa baywang ang tama at talagang napakalungkot din, ano? Maraming mga ari-arian, no? Mga gamit ng mga ating mga kasamahan sa barangay na naapektuhan, lalo na especially malalaki na debris, no? At makikita mo mga supa, mga TV na mga nasira. At yan ay almost 3 araw namin tinarbaho sa tulong ng DPS, engineering at ng mga ahensya ng ating lokal para linisin. Almost 35 dump trucks ang nai-pull out dito for 3 days. Immediately, pag ganyang may state of the calamity na declare ang ating pamahalaan, automatic naglalabas tayo ng calamity fund intended for those affected ng mga baha. And also, tayo nakipag-affiliate tayo sa mga local, no? Sa mga NGOs na kung saan may mga Filipino-Chinese na tumutulong sa atin, no? Na nagpo-provide ng mga pangangailangan at nakakatuwa. Halos lahat naman sila ay tumulong. Sama-sama kaming tinaguhin natin ng mga naapektuhan. Pansamantala rin daw na naipagamit sa mga naapektuhan ng kalamidad ang kanilang multi-purpose hall bilang pansamantalang evacuation center. Sa ngayon, unti-unti na raw na bumabalik sa normal ang pamumuhay ng kanilang residente. Nakaagapay din daw sila sa mga ito kung kinakailangan nilang magpa-validate kapag kukuha ng loan sa mga ahensya ng gobyerno upang gamitin na panimula. Tuloy-tuloy din daw ang mahigpit nilang pagpapatupad sa kanilang lingguhang cleanup drive upang matiyak na nakakasunod sila sa mandato ng pamahalang lungsod ng Maynila na gawing malinis at maayos ang kanilang nasasakop na komunidad. Gayon din ang diklaging upang maiwasan naman ang pagbara ng mga basura sa mga kanal na maaaring isa sa maging sanhi ng pagbaha. Maigting natin pinatutupad yung Magnificent Manila na kahilingan ng ating mayora na hanilakunan na magkaroon po tayo ng maging malinis, tapos zero obstruction. Asa po, ongoing po. Sa ngayon po, ongoing po ang ating declogging. Nandiyan ang mga tauhan natin. Sa ngayon, sa kasalukuyan, gumagawa po tayo ng saturation. Sinasaturate natin ang clean ng mga kanal at mga debris na maaari pumasok doon sa kanal natin na kasasanhin ng bara. Kabilang din sa mga programa ni Penilla ang siguruhing mahigpit na naipatutupad ang obstruction o alisin ng mga nakahambalang na sasakyan o anumang bagay sa kanilang kalsada na makakaapekto sa daloy ng trapiko. Samantala, bukod sa pagtugon sa mga kalamidad, kaliwat ka ng programa rin daw ang kanilang inaayos sa Barangay 600, gaya na lang ng pagbibigay ng mga school supplies sa mga mag-aaral, suporta sa mga scholars, pagsasagawa ng nutrition activity at iba pa. Meron kasi kami Barangay Nutrition Scholar na kung saan nakatalaga ang ating tao doon na nagmo-monitor weekly, nagmo-monitor ng timbang ng bata at nung nakaraan, pag gumagawa tayo ng isang mga programa na para sa nutrisyon, katatapos lang namin yung mga ginawa namin ng scholar, minomonitor natin yung mga malnutrition na kabataan. Para sa URTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.